Ako si Rachelyn Montero. Kaka-25 ko lang last month. Minsan nga feeling ko 20 lang ako. Charot. I graduated last 2023 from Polytechnic University of the Philippines. Tapos yung course ko ay Bachelor in Elementary Education. Actually, very conscious ako nun the entire time na dapat wala akong reaction. Sabi ko parang, sige girl, kahit ano mangyari, wag kang magre-react. Kaso, parang pag ganun ko, hala, inambahan si Manay. I mean, regardless, si Manay man yon or hindi, kung babae yung inambahan ng lalaki, kahit hindi siya sa quadcom nangyari, kahit nasa kanto yan, hindi normal, hindi dapat natin ginagawang normalize natin sa mga ganong bagay yung nagpapalaganap ng violence against women. So sabi ko nung parang, ay, okay, magre-react na ako. Kasi hindi siya tama. Okay, natatawa kayo, pero sana more than the funny side, nakikita natin kung ano yung totoong situation on that. Ay, ang tapang niya, natarayan niya si ganito. No, it was not my intention. Feeling ko natural instinct yun. Alam natin na mali yung nangyari sa sitwasyong yun. Kung ako kayo mamaya, pwede niyo po masaw-saw sa cheese. Magsaw-saw niyo po sa cheese, pwede niyo po masaw dito. Biglang may nag-video call sa akin. Tapos si Senator Laila pala yun. Di ko alam na si Sen Laila nung una. Tapos sabi niya, hi, pwede ba kitang maging executive assistant? Tapos ako parang, wait, sino ko? Well, parang, sino ko para tumanggi? Sobrang compassionate niyang boss. As in, alam mo yung iisipin niya talaga, kumain na ba kayo? Parang, siya pa yung laging magre-remind, kumain na ba kayo? Make sure na kumain kayo. Tapos kapag kakain, make sure niya na na yung pagkain na meron ay para sa lahat. So yun, being surrounded with her review staff, na-enlighten ako na kung ano yung causes niya. Doon ko lang din nalaman na siya pala yung proponent ng 4Ps. I live in a community kung saan halos lahat ay beneficiary ng 4Ps. Sa community namin, very active talaga ako in terms of youth organizing. Papa-pageant kami, nagpapalaro kami sa mga kapitbahay namin. Personally, may goal ako na magbigay ng alternative para sa mga bata dito. Kasi, for context lang din, isa yung area namin sa parang hot spot for drugs. Advisor ako ng Carina Youth Organization. Bilang taga Marikina, tuwing babaha, I always make sure na magko-call for donation and then magtatap na mga friends para magluto para sa mga nasa evacuation centers at para sa mga hindi lumikas. Also, I used to be part of Community Pantry PH. Very active talaga ako sa community work, which leads me into wanting to become a social worker. Sa akin, tayong kabataan, kailangan involved tayo eh. Kasi at the end of the day, tayo yung magmamana niyan. At kung patatagalin pa natin, mag-aantay pa tayo na unaware tayo, apolitical tayo, paano natin maaayos yung sistemang inaayawan natin kung palagi nating tatakasan yung pagiging political? Especially on the coming election. Kilatisin natin yung mga iuupo natin. Manood tayo ng mga public hearings, especially kung may time tayo. I-preview natin siya. Huwag tayong manood ng splice. Try natin panoorin ng buong context. Hindi kailangan na buong 12 hours. Kunin natin yung buong context at mag-fact check tayo.